Narito na ang mga pinaka-malalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Isang barangay kagawad patay sa aksidente. Guro patay matapos pagbabarilin habang nakikipag-inuman. Paggamit ng mga peke o duplicated na food packs claim form na diskubre sa isang barangay. At Christmas garden na may Korean vibes, saan kaya yan? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Patay ang isang barangay kagawad matapos na bumangga ang minamanehong motorsiklo sa nakaparadang truck sa Dagupan City. Naka-alerto Jasmine Gabriel Galban. Masaya pa raw na nagpaalam sa kanyang misis ang 59 anyos na barangay kagawad bago magpunta sa Dagupan City para mag-asikaso ng mga dokumento sa City Hall. Yun na raw palang huling suliyap ni Aling Leonora sa kanyang mister. Wala pang isang oras, ibinalita sa kanyang nasawi sa aksidente ang kanyang mister. Masakit, ma'am, na maiwan ka ng asawa mo na walang ano-ano. Ang sarap pa na ng pagpapaalam niya sa akin. Pinuntahan pa niya ako sa school. Ito ngayon, masakit. Bakit pa niya ako iniwan? Sabi ko, hindi ko kaya. Sa investigasyon ng pulisya, minamaneho ng biktimang si Edgar Manawis ang kanyang motorsiklo papunta sa City Hall upang ayusin ang death certificate ng kaanak. Galing siya sa barangay Lumboy, Binmalay. Pagdating sa bahagi ng barangay Tapuak ay tinangkaw man niyang mag-overtake sa isang utility van. Pero bumangga siya sa nakaparadang truck sa lugar. Siya ay tumilapon sa kanyang motorsiklo at tumama po siya dun sa gusto niyang overtaken na utility van po. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero diniklarang dead on arrival. Hustisyang hiling ng pamilya. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang kung sinong may kasalanan para mabigyan ng justisya. Inaalam ng DCPO kung may pananagutan ang driver ng utility van at maging ang driver na nakaparadang truck. Ang ating pong mga investigador po ay nagbabacktrack sa CCTV po para po makatulong sa aming ginagawang investigasyon po. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Lalaking guro patay matapos na pagbabarilin habang nakikipag-inuman sa Talavera, Nueva Ecija. Tutukan sa report ni CJ Turida. Patay ang 39 anyos na guro matapos pagbabarilin sa Barangay Poblacion Sur, Talavera, Nueva Ecija, mag-aalas 8 ng gabi noong Sabado. Kinilala ng pulisya ang biktimang si Reynan Chanco, nagtuturo sa Talavera National High School. Sa paunang investigasyon ng otoridad, nakikipag-inuman si Chanco sa kapitbahay nang biglang sumulpot ang isa sa mga sospek saka siya pinagbabaril. Nakasuot umano ng itim na jacket at helmet ang mga sospek. Tumakas ang mga sospek sakay ng motorsiklo matapos ang pamamaril. Dinala pa ang biktima sa ospital pero hindi na umabot ng buhay. Ayon sa pamilya, walang kaaway ang biktima. Hustisya ang kanilang hiling. Gusto ko po siyang mahuli, yung gunman. Gusto namin ng hustisya sa asawa ko na mapanagot siya. Gusto ko justice sa anak ko. Sana mahuli kung sino may gumawa sa anak ko. Kasi hindi deserve ng anak ko yung ginawa niya sa anak ko. Kaugnay nito, isang 52 anyos na dating barangay kagawad ang sumuko sa pulisya noong linggo. Positibo siyang itinuro ng saksi na isa sa mga suspect na namataan malapit sa lugar bago ang pamamaril. Sinampahan na siya ng kaso habang patuloy na tinutugis ang gunman. Lumalabas sa investigasyon ng otoridad na may gusto ang suspect sa asawa ni Chanco. Ito raw ang motibo kung bakit pinaslang ang biktima. Itinanggi ng suspect ang paratang pero aminadong dati nang naharap sa kasong frustrated homicide. Sumuko lang daw siya sa pulisya upang linisin ang pangalan. Kaibigan ko pong tunay, kuya tawag sa akin at ala po kami pag-aaway, pag-aalit. Tataka nga po ako sa nangyari po. Sampahan natin yung suspect ng kasong murder sa Provincial Prosecutor's Office. CJ Torida, One North Central Luzon. 22 anyos na lalaki sugatan ng aksidenteng tamaan ng tumalbog na bala ng baril sa Bangaldan, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. 22 anyos na lalaki sugatan ng aksidenteng tamaan ng tumalbog na bala ng baril sa Bangaldan, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio. 22 anyos na lalaki sugatan ng aksidenteng tamaan ng tumalbog na bala ng baril sa Bangaldan, Pangasinan. Balitang tinutukan ni Sandy Salvacio.
Sugatan ng 22 anyos na lalaki matapos aksidenteng tamaan ng tumalbog na bala ng ipinutok na baril sa barangay Banawang Mangaldan, Pangasinan, madaling araw noong nagdaang Biyernes. Pauwi na sana ang biktima kasama ang kaibigan sa kanilang bahay sa barangay Navalwan nang mangyari ang insidente. Kasi yung mga tao ba't nagtatakbuhan? Parang stampede niya ang nangyari kasi bigla ang baril kasi. Sa investigasyon ng pulisya, lulan ng motorsiklo ang dalawang sospek na galing sa ibang barangay. Target daw nilang barilin ang isang babae na nandaya umano sa kanila sa sugalan. Ngunit hindi tinamaan ang target. Tumama ang bala sa bakal, tumalbog, at aksidenteng tinamaan ang dibdib ng biktima. Nahuli sa dragnet operation ang mga sospek. Unluckily po, hindi po namin na-recover yung pistol na ginamit. Isa pong 38. At ito po, accordingly, inamin din ng suspect na na-throw niya raw po sa isang creek. Ayon sa pulisya, balak lang umanong takutin ng dalawang sospek ang target. Nakatakdang sumailalim sa operasyon ang biktima upang matanggal ang bumaon na tingga sa kanyang dibdib. Nangako naman daw ang mga sospek na tutulong sa gastusin ng biktima sa ospital. Sabi nila tutulong daw ng mga gastusin, sasagutin nila. Tsaka yung pangpapaopera sa kanila din, ma'am. Tumangging humarap sa kamera at magbigay ng panayam ang mga sospek. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Paggamit ng mga peke o duplicated na food packs claim form nadiskubre sa isang barangay sa Dagupan City. Narito ang report. Sinimulan ng pamamahagi ng family food packs o tulong sa mga residenteng naapektuhan na nagdaang bagyong uwan sa Dagupan City. Napakalaki po, ma'am. Dahil po may mauulam, may mailuluto po. Ayon sa barangay officials, lahat ng pamilya o household sa barangay ay makatatanggap ng tulong. Bago pang pamamahagi ay nabigyan na ng food pack claim form ang mga residente para matiyak na maayos ang distribution. Pero sa kalagitnaan ng pamamahagi, nadiskubre ng chairman sa Barangay 1 na may ilang residenteng pina-photocopy ang claim form para makapila muli at makakuha ng food pack. Mahigpit itong ipinagbabawal at itinuturing na peke ang mga pina-photocopy o pinaduplicate na claim form. May nakuha nga kami na 2 Xerox na kuan. Kasi nagtataka rin kami bakit sa kuan na naubos na paubos na, madami pang bumabalik o nakapila pa. Masusing sinusuri ng Barangay Council ang mga claim form para maiwasang mabigyan ang mga may hawak ng duplicated na claim form. Pinapacheck up na sa mga tao ko. Siyempre makikita mo ngayon, huminto. So that means may mga nagsisirox ng mga pangkuha nila dito na staff. Iniimbestigahan ngayon ng Barangay Council kung sino ang nasa likod ng mga duplicated na claim form. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ng otoridad ang 2 lalaki sa barangay Calaucan, Bambang, Nueva Vizcaya noong Sabado dahil sa carnapping. Kinarnap ang kotse sa bahaging Dupax del Sur at patungo ito sa direksyon ng Bambang. Agad itong naitimbre sa Bambang Police at Highway Patrol Team ng Nueva Vizcaya para sa operasyon. Namataan ang kotse sa bahagi ng barangay Makate, Bambang na nagtangkang tumigil. Pero nang makita ang presensya ng mga operatiba, pinaharurot nila ang sasakyan. Hinabol ng mga otoridad hanggang sa ma-corner ang mga sospek sa barangay Calaucan. Maharap sa kaukulang kaso ang 2 sospek na wala pang pahayag. Sinisikap ng GMA Regional TV One North Central Luzon na makuna ng pahayag ang may-ari ng kotse. Sinimula na ang pagsisemento sa natitirang bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Sundan sa report.
Sinimulan ng sementohin ang third lane ng pinapataas ng kalsada sa bahagi ng Perez Boulevard sa Dagupan City. Sa pakikipag-ugnayan ng Public Order and Safety Office sa kontraktor ng proyekto, target tapusin ang proyekto sa loob ng 1 linggo. Dagdag pa riyan ng 7 araw na curing period. Sa tansya ng Poso, sa buwan ng Desyembre ay pwede nang magamit ang third lane ng kalsada. Susubukan daw ng Poso na magpatupad ng two-way traffic scheme sa Perez Boulevard sa oras na matapos ang curing period. Monitor po natin kung kaya na po yung flow ng nanggagaling sa may Takwak at kaya na pong isalubong yung pawiste na nanggagaling naman dito sa may Perez. Malaking bagay raw sa Poso kung maibalik ng two-way traffic sa Perez Boulevard. Makatutulong ito na maibsan ng traffic congestion sa ilang kalsada sa syudad, gaya ng Rizal Street. Mababawasan po yung pumapasok dito sa may Rizal at didiretso na po sila papuntang Tapuak. Yun po ang nagkakaroon ng traffic flow dito sa may kabaan ng Rizal to Ibi Fernandez dahil po sa one way pa rin po yung traffic scheme po sa may kabaan ng Perez magmula po doon sa Zamora hanggang sa may YMCA po. Sang-ayon dito ang mga motorista. Sakto raw ang two-way traffic sa Perez Boulevard sa Desyembre kung kailan inaasahan ng volume ng sasakyan dahil sa holiday season. Malaking tulong yun kasi kuminsan nagkaka-traffic dun sa may UL Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, 30 araw na lamang bago ang Pasko at isang agaw atraksyon na Christmas garden na may Korean vibes sa Calasiao, Pangasinan ang binibisita ngayon. Makibalita tayo live kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, maliban sa mga Christmas decorations o mga nakakainggan yung mga disenyo na makikita dito sa Christmas Village, ang isa talaga sa mga ipinagmamalaki nila dito sa nasabing hardin ay ang pagbibigay ng saya at pagmamahal sa kapwa. Mga kapuso, isang buwan na lang, Pasko na. Para sa ating mga Pinoy, Pasko ang isa sa mga pinakainaabangang okasyon kada taon. Kasabay ng Christmas season ang mga kaliwat ka ng Christmas pasyalan sa iba't ibang lugar. Mga kapuso, katulad ko ba kayo na naghahanap ng kakaibang Christmas experience? Well, dito sa isang Christmas garden sa Barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan, may experience ang enchanting at Korean vibe na Christmas experience. Ang Christmas garden na ito, nagsimula lang sa tipikal at pampamilyang Christmas decorations. It was original my grandmother's siya yung may alam nito talaga. She loves decorating and always love spreading happiness. Ayon kay Jerome, 2021 nang buksan ng pamilya ang kanilang hardin sa publiko. Mula noon, libre ang pagbisita ng mga tao roon. Kaya pasyal to the max ang mga nagpupunta sa Christmas garden. Ngayong taon, mas lalo pang nagliwanag, pinaganda at dinagdagan pa ng temang alaki drama. Ang mag-anak ni Rona dumayo pa mula Binmalay, Pangasinan para muling pasyalan ang Christmas garden. Napapa-wow po sa ganda. Opo, kasi po hindi po namin in-expect na ganito po yung namin. Mahigit isang buwan ding pinaghandaan ng mga kamag-anak ni Jerome ang pagbubukas ng Christmas garden dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Dapat ang aming opening is November 15 pero nag-buffer pa kami ng at least 1 week para sa pag-fix ng lahat. Subalit sa kabila ng lahat, worth it daw ang kanilang mga pagod sa nakikita nilang saya at pagkamangha ng mga dumarating na bisita. Chris, ipapasyal ko naman kayo dito sa nasabing Christmas Village para naman magkaroon din ng idea yung mga kapuso natin na magbabalak po na pumasyal dito sa nasabing hardin. At dito nga sa kinatatayuan ko mga kapuso, hindi nyo na po kinakailangan pa na pumasyal o mapasana all sa mga bumibisita sa Korea dahil dito pa lang ramdam nyo na ang Korean vibes. Isa po ito sa mga bagong paandar dito sa Christmas Garden. Maliban dyan mga kapuso, nakausap din po natin yung may-ari nitong lokasyon na ito at nabanggit nga po nila na magbubukas ang kanilang pasyalan mula alas 6 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Target naman nila na magtagal itong Christmas Garden hanggang January 10 sa susunod na taon. Halina mga kapuso at ayan muna ang mga latest na balita mula rito sa Calasiao, Pangasinan. Balik sa inyo, Chris. Maraming salamat, Sandy Salvacio.
ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Patay ang isang lalaki matapos na pagbabarilin sa barangay Bagut, Digras, Ilocos Norte noong linggo. Edad 27 ang biktima na residente rin sa lugar. Base sa post-mortem examination, nagtamo ng tama ng bala sa ulo at likod ang biktima. 3 basyo ng caliber 9mm na baril at isang bala ang na-recover sa crime scene. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaslang at kung sino ang responsable sa krimen. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sugatan naman ng isang rider matapos na bumangga sa kolong-kolong sa Kawayan, Isabela. Sa kuha ng CCTV, kita ang kolong-kolong na nauna sa motorsiklo. Biglang pumihit pakanan ang kolong-kolong kaya bumangga roon ang motorsiklo. Sumemplang ang rider. Ayon sa driver ng kolong-kolong, hindi niya napansin ang motorsiklo. Dinala sa ospital ang rider dahil sa mga tinamong sugat sa katawan. Kumakala pa ng ibang impormasyon ng pulisya pero inaasahan daw na magkakaareglo ang dalawang panig. Nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa mga website at social media page na gumagamit ng kanilang pangalan. May kumakalat kasi na impormasyong may programa silang home-based treatment para sa cancer. Sabi ng DOH, di yan totoo. Tanging mga kwalipikadong health professionals at mga lisensyadong pasilidad lang maaaring gawin ang paggamot sa cancer patients, gaya ng chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy, operasyon at iba pa. May 34 na cancer assistance fund sites sa buong bansa para suportahan ang pagpapagamot ng cancer patients. Tandaan mga kapuso, kumonsulta lang sa mga lisensyadong doktor at medical professionals para sa tamang impormasyong pangkalusugan. Mga kapuso, nakatawid na sa Visayas ang bagyong Berbena at sunod na tutumbukin ang Cuyo Islands. Sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyong Berbena sa coastal waters ng Magsaysay, Palawan. Nakataas ang wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Northern at Central portions ng Palawan, kasama na ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands, pati na ang mainland Masbate. Signal number 1 din sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at western portion ng Negros Occidental. Sa latest track ng Pag-asa, inaasahang dadaan ang bagyong Berbena sa Cuyo Islands ngayong hapon bago maglandfall sa northern portion ng Palawan sa gabi. Sa datos naman ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan sa northern at central Luzon. Malalakas ang buhos ng ulan sa maraming probinsya kaya malaki ang banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. 2 oras kada linggo na regular sports activities sa mga mag-aaral ipinag-utos ni PBBM. Ang detalye sa report. Halos araw-araw na naglalaro ng volleyball ang student-athlete na si Kyle. Pero nagagawa niya lang daw ito tuwing vacant time, dismissal o di kaya tuwing Sabado o Linggo. Pwede po siyang maging libangan sa academics, tsaka pwede po siya maging hobby, tsaka pampalipas oras po. Nitong Sabado, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibalik ang 2 oras na regular sports activities sa mga mag-aaral. Layon nitong sanayin ang mga mag-aaral sa pakikisama o teamwork habang maaga pa. Magandang halimbawa raw rito ang school intramurals, sports tournaments at iba pang mga malalaking kompetisyon upang mahubog ang disiplina ng mga kabataan. Malaking bagay itong 2 oras, kasi noon bawal po tayo na maglaro during class hour. So ang training natin, patatapusin mo yung klase ng mga bata. Ayon sa pamunuan ng mga The National High School, wala pa raw silang natatanggap na kautusan mula sa DepEd kaugnay sa pahayag ng Pangulo. Naghihintay tayo ng kautusan at ito po ay i-implement natin
batay sa sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Gayunman, hiling ng pamunuan na sana ay hindi lang pagbabalik sa regular na sports activities ang tugunan ng pamahalaan. At hindi lang sana yung 2 hours. Bigyan din ng budget. Suportahan ang mga teachers din natin kasi sila po ay naghihirap. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang DepEd Regional Office 1 kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Ilang pulis tinulungan ng isang babaeng napaanak sa loob ng tricycle sa Pampanga. Tunghayan sa report. Huminto ang isang tricycle sa harap ng gate ng Camp Oliva sa San Fernando City, Pampanga. Sakay nito ang isang babaeng manganganak na. Agad namang tumulong ang Regional Medical and Dental Unit ng Pro3. Pagdating ng emergency response team, lumalabas na ang ulo ng sanggol. Kaya mabilis nilang napagdesisyon hindi na aabot sa ospital ang ina. Itatakbo nila sa JBL and that would be probably 5 kilometers from their location. So in between, sumakit na yung tiyan niya, dire-diretso na yung labor niya. Sa loob mismo ng tricycle, isinagawa ng medical responders ang emergency delivery. Sa gitna ng tensyon at pagmamadali, nanatiling kalmado ang team hanggang sa isang malusog na sanggol ang ligtas na isinilang. Matapos ang panganganak, binigyan agad ng post-delivery care ang mag-ina at dinala sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang pagsusuri. Ligtas at nasa maayos ng kondisyon ang mag-ina. Even though nasa loob kami ng kampo, if the civilian or the community needs help, most especially in emergencies, evacuations during disasters, nandito naman po kami. Just contact the police. Joel Fernandez, 1 North Central Luzon. Black carpet premiere ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie, dinaluhan ng kapuso o ng cast, kapuso stars at ilang personalidad. Narito ang report. Bago pang level up na takutan sa big screen bukas, rumampa sa black carpet premiere ang cast ng KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Dressed in shades of red ang mga bida sa horror trilogy. Si Miguel Tan Felix para sa kwentong Putsyong, si Sania Lopez sa Berbalang, at para sa Sanib, si Jillian Ward. Spotted din sa premiere ang ilang cast members gaya ni Rocco Nasino, John Lucas, Nikki Ko, Ashley Ortega, Ara San Agustin, at veteran stars Eva Darren, Lotlot De Leon at Epi Quizon. At syempre, ang award-winning kapuso broadcast journalist na si Jessica Soho. Napaka-intense. Parang, wow, nakagawa kami ng ganito. Hindi ako makapaniwala, nakaka-proud. Kasi yung storya ang solid eh. Tapos yung mga effects at saka yung storytelling, wow talaga. Manood ho sana kayo. Kasi talagang nagawa namin to. More than po kasi nakakatakot po siya. Kung mapapansin niyo po, meron po siyang mga underlying messages. Sa Sanib naman po, it talks about how important taking care of your mental health is. Full support din sa premiere, sina kapuso stars Dingdong Dantes, Barbie Forteza, Isabel Ortega, Jack Roberto, at iba pang sparkle artists kabilang ang newest addition to the fam na si Eman Bacosa Pacquiao. Ang Gabi ng Lagim, naging gabi ng lambing daw sabi ng ilang netizens dahil na-meet na ni Eman ang kanyang celebrity crush na si Jillian Ward. Dumalo rin sa premiere si National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee, GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion, at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. Mga kapuso, bukas ang papanood sa mga sinehan ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Isang Chinese sparrow hawk ang natrap sa isang lambat sa barangay Kabatakan West, Lasam, Cagayan. Nakita ito ng isang residente roon. Isa itong klase ng migratory bird galing China at makikita rin ang species sa bahagi ng Siberia, Taiwan, Korea at Japan at dito sila nagpaparami. Nagmamigrate sila sa Pilipinas upang makaiwas sa sobrang lamig ng panahon. Pero ayon sa Kaakibat Biodiversity Watch na isang environmental advocates and volunteers for the conservation and protection of wildlife,
dapat maging responsable sa mga paglalagay ng pain o mga lambat upang hindi makagambala sa anumang uri ng wildlife. Matapos masagip ang natrap na sparrowhawk, pinakawalan na rin ito sa kagubatan nang masigurong wala itong tinamong sugat. Nananawagan ako sa mga may-ari ng lambat na to na kung maaari tanggalin na ninyo kasi mga endangered species ang mga nakukuha, yung mga malapit ng maubos na ibon. Mga kapuso, 30 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.